Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez from Masagari Channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign of. For the sign of Aquarius, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update request. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik-liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of. For the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga gilap? So tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give information po. So, there's a Queen of Cups, very emotional killing. Na maging kalmado ka. Na magkakaroon ka dito ng kalmadong pakiramdam. Na magiging panatag na ang kalooban mo dito sa kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa'yo. So, let's see what is additional messages. So, there's a high priestess for something and hidden agenda or hidden enemies. So, maraming misteryo sa likod dito. No, maraming bagay na matutuklasan ka at mabubulgar dito. And there's an Empress card for revert. No, there's something na maaaring ibabalik yung katawan lupa mo or ibabalik yung sigla ng buong pagkatao mo. Magiging maganda na ang kalusugan mo at magiging maganda na ang sitwasyon mo. No, so let's see what is additional messages. There's a Queen of Swords with a clear the boundaries. No, lilinisin mo yung mga bagay na magsisilbing bagahe, balakid, no? May mga bagay na lilitaw at liliwanagin sa'yo dito. No? May mga bagay na unti-unti mo matutuklasan at unti-unti mong malalaman. So, let's see what is additional messages. There's an item for something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga sa kung naman yung mga bagay na ginagawa mo sa ngayon. No, kailangan magpatuloy ka lang, huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang mapanghihinaan ng loob. No, magpatuloy ka lamang. And there's a block namin. Some of you guys know there's something doing a black magic to you. Na may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. So, let's see what is the Queen of Cups. Represent with that Two of Cups with a partnership, no? Magiging maganda na ang pakiramdam mo dahil makikipag-ayos ka na or magiging maayos na ang inyong pagsasamahan ng partner mo, ng asawa mo, ng jowa mo. And there's a High Priestess represent with a Page of Cups, no? Listen to the intuitions. Makinig ka sa gut feeling mo, there's something in inner voice. Na may gabay sa'yo na bumubulong, na tumutulong sa'yo para makawala ka dyan sa bangungot na yan. What is the Empress card? Represent with the Hierophant for lesson learned. Matuto ka na. No? There's something na lesson na kailangan mong pangangatawanan at pangangalagaan. No? Huwag ka na ulit magkakamali na sa minsan ka na nagkamali sa bagay na yun. No? Ibig sabihin dito, matuto ka na sa leksyon. And of course, this is something that's our moment for major changes. No? Some of you guys, kailangan mo mag-set ng boundaries sa family mo, sa sarili mo. No? Kailangan mong protection at pangalagaan mo. Magkaroon ka ng solid and foundation or solid boundaries. This is something guys, it's our moment for major changes. Na malaking pagbabago na magaganap mo dito, there's something a chaos or pagkasira, na pagkawala, pagkawarak, pagkasira. So let's see what's the Knight of Wands. Reference with the Three of Pentacles, no? Kailangan magtiyaga ka sa kung paano mo makikipag-collaborate, paano ka makikipag-usap. No, kailangan na matyaga ka, hindi naman kumbaga agad-agad yan makukuha mo. No, kailangan mo kumalma. No, kailangan mo makiramdam, kailangan mong paglaanan ng panahon at oras. Let's see, what is the block number represent what? So there's a Seven of Wands that you are being protected. No, protektado ka na or either kailangan ng protection kung wala kang protection. No, dahil may gumagawa ng hindi maganda sa'yo, there's something doing black magic to you para saktan ka, para pahirapan ka, para paglaruan ka. No, dahil maraming insecurada, plastikada, maraming mga taong sisira at talagang bubuwag, no, para hindi mo makuha yung mga bagay na gusto mo makuha sa buhay mo. What is the Queen of Cups and the Two of Cups? So there's something, the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo na masisilayan. Unti-unti mo na makikita yung mga posibilidad na magaganap sa buhay mo.
No, unti-unti mo na makikita yung mga kahihinatnan. And there's a 3 of Wands, there's a waiting for ship. Ito na hinihintay mong document papers, maaring dumating na maaring may sakataparan mo na. Ito yung mga bagay na hinihintay mo na maaring makamit mo, no? At makamtan mo kung ano man yung kaginawaan na gusto mo. What is additional messages with the Empress card, the Hierophant? There's a Devil card. Oh my God, I told you so. No, there's something na doing black magic to you. Matuto ka na. No, wag ka na ulit nakikipagkomunikasyon dito sa tao na to. There's something na doing black magic to you. Inggitera. Nababae siya na inggitera, guys. No, medyo mataba siya na maiksi ang buhok. No, hindi siya sabi ko ng maiksi hanggang leeg. Pero lagpas siya ng balikat. No, let's see what additional messages. So, there's something, guys, with the Ten of Cups with happiness. So, magiging masaya ka dito. Now, some of you guys, the more na nagiging masaya tayo, there's something, a person, na gustong masira ang ating sitwasyon. No? There's something to do, ruin our life. No? So, kailangan mo nga magkaroon ka ng protection or something na kailangan mo maging secure sa buhay mo, sa sarili mo. What is the Knight of Wands? Because the Three of Pentacles, surface and what? Represent with a 3 of Swords. So, this is something, guys, with a pain. No? Nakakaranas ka ng mga disappointment, something betrayal, something painful. So, kumbaga sinasabi dito na kailangan mo magtiyaga for meantime. No? Dahil makakawala ka rin dyan. No? Kumbaga, kailangan mo malalasapin yan. Nang sa ganon, malaman mo ang totoong kahulugan ng lahat ng mga bagay na nangyayari. Diba? So, there's something, guys, with the King of Pentacles. Maging secure ka. No? Sa iyong finances sa trabaho mo. No, dahil marami naiinggit sa iyo diyan. So, let's see what is the outcome represent what? For the outcome represent with a 4 of Wands, something celebration. Unti-unti ka makakaranas sa mga celebration. No, there's something family gathering. There's something emperor, something mature enough and being grounded. So, kailangan mo maging mature. No, at magkaroon ka ng protection sa sarili mo na hindi ka dapat mabase sa mga sasabihin ng iba. So, let's see what is additional messages. And there's a something page of sword, being curiosity. Maraming sumusubaybay, maraming tao nakatingin sa'yo. There's a lot of evil eye. No, maraming mga inggitera na nakatingin sa'yo at nakasubaybay. Naku, wag ka nagpo-post by social media. My God. No, dahil maraming mata dyan na hindi natutuwa sa success na natatamasa mo. Diba? There's a page of what with the good news. May magandang balita rin dito. No, magandang balita na magdadala sa'yo ng something happiness. And there's something that's strength with the confidence. So, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka. Maging palaban ka. And there's a discern card with a pure positive outcome. Lahat ng mga bagay na ito ay magkakaroon ka ng positibong kalalabasan. So, magiging maganda takbo na sitwasyon. Maging positibo ka lang sa lahat ng gagawin mo and even your action and decision. So, let's see. Pagdating naman tayo sa finances and career, represent what? Finances and career represent what? Finances and career represent with the lovers. Some of you guys na may connection talaga about sa love life, partnership, na about sa business, na talaga nagtutulungan kayo na person mo, maaaring magkasama kayo sa trabaho. And this is something that have temperance with the perfect timing. So this is the moment, no? Para maging kalmado ng sitwasyon. There's something, a moment na magkaroon ka ng solid boundaries sa sarili mo. And this is something given sa 6 of Pentacles. There's something given receiving something by the universe na magtutuloy-tuloy na raw about sa finances, na magiging maganda na takbo ng iyong negosyo trabaho. And there's something the 7 of Cups at maraming opportunity na paparating. Wow! And of course, there's something that Nine of Pentacles with security and practicality. So, kailangan mo maging practical sa trabaho mo, sa negosyo mo, no? Kailangan mo magtipid, mag-imbak, mag-ipon. And this is something the Page of Cups, no? May mga panginayang pagsisisi ka dito or disappointment nangyayari, but kumbaga magpatuloy ka lang. No? So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa love life. Pagdating sa buhay pag-ibig, there is something the world. Reference with the success. No? Magtatagumpay ka. No? Maaaring magsasuccess ka talaga. And of course, there is something a travel. And there is something that's open ako magiging balance kayong dalawa ng person mo. Na magiging maganda na ang inyong sitwasyon. And of course, this is something guys with that Queen of Wands by confident. No? Lalakasan mo ng loob mo, magiging matapang ka na. And there's a taking man something stuck, you're feeling exhausted, na para kayo nakastuck pa sa situation, hindi pa kayo makakilos, hindi pa makagalaw. Let's see what is additional messages. And there's a two of swords, there's a decision that you need to make. So, kailangan mo mag-decision dito, no? You need to take an action from this. So, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw.
At the same time, there's a something magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na manifest. May mga bagay na unti-unti mo na masasakatuparan at unti-unti mo na matutupad. No? Makakamtan ko ano man yung mga bagay na gusto mong malaman. And because there's a something, the justice card, the justice will be served. May justisya. Sino man yung mga taong gumagawa sa inyong dalawa na person, huwag kang mag-alala. There's a something bounce back. There's a principle of karma. Nakakarmahin sila, huwag kang mag-alala. So, let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan mo. So, there's a something, the Ace of Pentacles, there's a something, a big shot and big money coming for you. Malaking factor, no? Sa buhay mo ang tungkol sa pera. No, pagdating sa kalusugan mo, mayroong tungkol sa pera dito. No, there's a charge with taken action, and of course, there's something movement na magkakaroon ng changes pagdating sa kalusugan mo. Magiging maganda na ang iyong finances, no? At makaka-recover ka na. There's an Ace of Swords with a breakthrough. Magtatagumpay ka na rin dyan. No, magiging maganda na at magiging maayos ang inyong pagsasama. And there's a Four of Cups, no? Kailangan nyo lang i-evaluate or i-analyze. No, maging mahinahon kayo. No, huwag kayong tumanggap na pagkain na galing sa ibang tao. No, baka magayuma kayo dito or malasong kayo. And there's another sort of something, anxiety, sleepless nights. No, nagkakaroon kayo dito ng kumbaga overthinking, paranoid. And of course, guys, there's something that Six of Wands for a victory zero. Magiging maganda na rin kalusugan nyo. Magiging maganda na rin ang pakiramdam nyo. So, let's see. What is additional messages tayo? Let's proceed tayo with the magical fairy messages. And there's a lot of advices. And of course, meron tayong pick a card doon with a yes or no. No, mag-isip kayo na question chart, pipili kayo na sagot, no, with a 1, 2, or 3. Kung napanood nyo yung reading na yun, it means umabot kayo sa dulo. Ganon. So, maraming salamat. So, umpisahan na natin with the magical fairy messages. Let's watch this. Okay. With the magical fairy messages represent what? Birthday. No, ngayong birthday mo, guys, or next year, no, or may darating na birthday dito, maaaring magkaroon ng celebration. No, baka kapatid mo, kamag-anak mo, nanay mo, tatay mo may birthday, there's something walking away. So, may mga bagay na parang kailangan mo makawala dyan with the toxic situation or toxic environment. There's an assertiveness, no? Some of you guys, no, meron ditong mga bagay na kailangan mo alam sa sarili mong grounds mo. Hindi ka dapat bumabase sa mga sasabihin ng iba. And there's a summer season. Ngayon summer, no, masutupad na yung mga pangarap mo, masasagot na lahat ng mga bagay na kagustuhan mo, mga bagay na gusto mo mangyari, matutupad na siya. What is additional messages for Yin and Yang Oracle card? Represent with the trust, the divine timing. So, kailangan mo magtiwala, no? There's something takes time. Kailangan pa ng oras at panahon. No? And of course, there's something is commitment, contracts, and of course, career. No, magkakaroon ka dito ng mga panibagong eksena, no? Especially with the contract, signing contract, magkakaroon ka ng bagong career. Or some of you, if you are being single, magkakaroon ka ng asawa, jowa, ganon. For synchronicities represent with a fall, no? Ibig sabihin nito, lahat ng mga bagay na binabahagi sa iyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. No? Fall into the pieces. No? And of course, finder of the lost things. So, may mga bagay dito na hinahanap mo. No, yung mga bagay na nawala. So, kailangan mong pahalagahan yung mga bagay na hawak-hawak mo pa para hindi ka nagkakaroon ng mga something regret and disappointment. And there's a reflection. Dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. And there's a something raven. Mayroon talagang umaaswang sa'yo dito. No, mayroon talagang aswang dito na talagang umaaligid-aligid. Let's see where is the romance stage for a Mystic Love Oracle then. And there's a something of finances and future. So, kumbaga may kinalaman dito about sa pera, about sa finances mo, about sa future mo. And this is something, guys, with the social media. No, iwasan nyo mag-post by social media. And this is something magnetic attraction. Some of you guys, no, kasi parang sinasabi na maaaring magkaroon kayo ng love affection, something like that. Maaaring magkakaroon kayo ng one night stand. Mag-ingat kayo. No, if you are being single, some of you naman, guys, na magkakaroon kayo ng attractions sa isa't isa na person mo, maaaring balik yung kilig, intimacy. So, let's see what is the angel's number represent what? For our angel's number represent 1144 with the high vibes, no? Love or other happiness lured just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity is exciting.
encounter with a like open-minded will exceed your expectations. So see, kumaga pataas na to hanggang sa makukuha mo na yung mga bagay na gusto mo makuha. No, malapit mo na makamit yan kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga bagay na gusto mo makuha at makukuha mo yan. What is the money matter represent what? And there's a power. You have the powers, no? Gamitin mo yung power na yan na para makontrol yung mga bagay na sa paligid mo. Focus on your needs. Na magpatuloy ka sa ano ba talaga yung kailangan mo, ano ba yung kailangan mong gawin, ganon. And the shadow works represent what? Where the shadow works represent, we have courage, no? Ini-encourage ka dito na kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. No, stop hiding. Show up and let yourself be seen. Hayaan mo yung sarili mo makakita, makatuklas na mga bagay na kaya mo pala sa sarili mo, na meron ka pa palang ibubuga, no? So, let's see what is a clarifying for love situation. For clarifying for love situation, represent what? Represent with a peaceful parallel. Harmony flows, live aligned, basking the serene glow of peace. No, dadaloy na magkakaroon ka ng kapayapaan dito at talagang nililinya na maging maayos at magkaroon ka ng kapayapaan sa sarili mo, sa isip mo, sa damdamin mo. Lahat ng bagay na to bibigyan ka ng mas mapayapang pakiramdam. And this is something clarifying for life situation. For clarifying for life situation, represent what? Okay. And this is something gate of the opportunities. No? Pass through the gate of opportunities wherein a new path unfurl with bundles potential. No? Ibig sabihin dito guys, no, binibigyan ka na ng pintuan para magbukas sa mga bagong oportunidad. No? Ibig sabihin dito kailangan na handa ka sa mga new possibilities. No? Hindi ka dapat takot na tanggapin yung mga bagay na paparating. Kailangan handa ka. No? Alisin mo yung takot at pangamba mo. And this is something that is with the inner vision. Unti-unti mo na masisilayan. Na makikita mo na yung better version of yourself. Na makikita mo na yung mga bagay pagbabago sa buhay mo. Na kaya mo palang ganito. Mabago pa tong ikot ang kapalaran mo. Cut through and fog of your confusion with your power of discernment. So let's see what is the initial messages with an inspire for what lies with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a bank failure. Some of you mag-ingat ka, no? Baka magkaroon ng bank failure dito. Maaring maubos ang iyong mga pinaghirapan at salapi. And there's a kick to the crumb, no? Kailangan mo umiwas. No? Kailangan mong, kumbaga, alisin yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. No? Emotion man yan, negativity man yan. No? Yung mga bagay na kailangan mong pakawalan. No, yung luho, bisyo, ganyan. And what is the path of the light represent what? Represent with dispersion. No, alamin natin yan. I take one step at a time, focusing on the present moment. I release all doubt and fears, allowing peace to flow into my life as I trust the journey of revival. No, ibig sabihin dito, na naniniwala ka sa sarili mo na mas magtatagumpay ka kung matuto kang kumalma. No, kung matututo kang piliin ng mas mapayapang pamamaraan para magtagumpay ka sa buhay. Hindi mo kailangan labanan at hindi mo kailangan makipaglaban at makipag-unahan para lang makamtan mo kung ano man yung mga bagay na ninanais mo. Matuto ka mag-focus sa sarili mo, mag-focus ka sa lahat ng nangyayari at kailangan mong bigyang pansin lahat ng mga bagay pagkakamali na nagawa mo na kailangan mo nang iwasan at tigilan. And there's a yes or no Fika card. Ito na tayo guys, no? Mag-isip ka na ng questions mo and of course ang pinaka magiging sagot dyan sa tanong mo is number 1, number 2, or number 3, okay? So, let's proceed tayo with the number 1. The answer with the number 1, represent with a yes. Make splash, deep dive flowing easily in your life. So, see? Kumbaga, sinasabi dito na unti-unting dadaloy, no? Lahat ng mga bagay na kahit na napakalalim ng pinanggagaling mo, unti-unti mo makukuha at makakamtan na mas madali at mas maayos na pamamaraan sa buhay mo. No? Kumbaga sumabay ka sa agos, sumabay ka sa indayot, sumabay ka sa mga bagay na kailangan mong gawin.
And there's a yes, and again with the number 2. No, fulfilling your desires, being refreshed, moving. So, unti-unti mo na matutupad yung mga hangarin, pangarap mo. Kailangan mo lang talaga mag-disconnect from the world para ma-refresh yung utak at isip mo. Dapat matuto kang mag-moving forward at huwag kang mag-stay for a negative situation. With the number 3 that represent what? With the number 3, represent what? There is something, yes and again. Yes, yes, yes. Off into the suggestions front and the center. Steady. So, kailangan matuto kang kumalma, matuto kang mag-stay dyan sa situation na ginagawa mo. Now, mag-open ka for new possibilities, mag-open ka for new suggestions and opinions. No, tanggapin mo yung mga bagay na paparating at may mga bagay na kung ano ba talagang center of your plan. No, decisions. No, kailangan mong harapin yung mga bagay na yan. So, guys, this is a weekly gabay for the month of April 22 hanggang April 28 for the sign-off. Aquarius, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumabaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!